Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, napakainit na balita. Kabataan Party List po, binanatan po ni nanay. Ito pong si nanay na naka-face mask po ay umiiyak po at talagang kanyang anak ay nadamay at tinuturo, ay isa sa mga tinuro niya po ay yung leader di umano ng Kabataan Party List. No? O ito, pakinggan po natin si nanay. O ito siya sabi ko sa inyo mga kabataan. Ha? Concern sila sa kabataan. Pero sa nanay ng kabataan, naging concern ba kayo? Tanong ko sa inyo, binasi nyo lang yung salitang kabataan party list. Wala na kayong pakialam sa katandaan. Dapat gumawa kayo ng katandaan party list din para may pakialam kayo sa magulang ng kabataan. Tama? Kasi para lumalabas, kabataan lang ano nyo ang interest nyo. Yung nanay na umiiyak katulad nito. Meron ba kayong plano dito para dito? Meron ba kayong pampalubag-loob man lang dito? O hindi, wala na kayong pakialam kasi hindi naman kabataan. Katandaan kasi. Nakakapiloso po lang yun, pero may laman, may punto. No? Ganyan ba talaga kilusan nyo? Walang pinagkaiba sa mga ibang dilawan. Anong sabi ng dilawan? Ha? Pinagtatanggol nila yung mga naapektuhan ng EJK. Ha? Naapektuhan ng EJK. Samantalang yung naapektuhan na kung bakit nag-EJK, yung mga addictus, benedictus, durugista, ha? Wala kayong pakialam. Dahil mas marami, hindi pa na pinapanganak si Duterte, ha? Hindi pa pinapanganak sa mundong ito. May mga apektado ng mga durugista. Never nagsalita ba kayo? O talaga, never kayo nagsalita na about sa mga addictus benedictus? Bagkus yung mga naapektuhan ng EJK. Hindi nyo ba sinuri? Bakit nga ba may EJK? Allegedly. Bakit? Dahil may mga durugista eh. Yung ba naapektuhan, sabi ko, yung mga dalagang naapektuhan, uuwi ng gabi, tapos hindi na mahagilap, natagpuan sa ilalim ng tulay. Yun ba inusig nyo, yung gumawa nun? Di ba? O para rin kayong ganito, katulad sa kabataan party list. May pakialam sila sa kabataan, pero sa magulang ng kabataan, walang pakialam. Tama ba? Tanong ko lang. Kung meron ha, hindi ako nang paparatang. Gusto ko lang malaman kung meron. O, pakinggan po natin itong magulang na to na mismong di umano at sa post, ina ng siyasabing NPA di umano. Pakinggan nyo po. Magulang ni Jerlyn Doidora. Siya ang magulang ni Jerlyn, ulit natin? Magulang ni Jerlyn Doidora. Yung pagsali na to na kabataan party list, hindi namin alam to. Wala kaming kaalam-alam dito. Umalis po yan. Hindi po namin alam yan. Noong 24, ng tanghali, nag-usap pa kami na magkikita silang dalawa ni kuya niya sa 25. Pumunta yun sa tita niya nung 24 ng gabi. Ayan din yung huli nilang pagkikita. Na wala naman siyang sinabi na may pupuntahan siya. Kaya ang alam lang namin, pumunta lang siya sa dorm niya. Kaya hanggang inabot na po ng 25, 26 hanggang January 1, wala po kaming balita. Nung January 1 po, may nagbalita po na yung ATM nga po daw ng anak ko nakita. Tapos yun, may tumatawag na po sa kapatid niya, sa kuya niya. Biro mo, days lang ng pagitan na, tapos gano'n na pa nangyari. Ibig sabihin, napakalakas na sino mang tao ng brainwash dito. Pero nung ano po, ayaw ko rin po maniwala nung sinabi yun sa akin na nakita na parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Nung hinahanap ko po yung pinahanap ko sa kuya niya na puntahan mo doon sa boarding house, sa dorm niya, baka ako natutulog lang na hindi talagang pinuntahan po ng kuya niya, hinanap, nagtanong-tanong na po kami sa kaibigan niya, talagang wala po. Hanggang pinapa-ring po namin yung phone niya,
nagre-ring po tapos pinapatay. Yan po yung ano namin na hindi pa rin po kami nag-expect na may mga ganun po. Tapos nung ano na po, nung January 1 ng gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung ano, isa po siya doon na. Hmm. Tapos ang dami pa nagagalit, ang dami pang alam mo talaga ano ngayon, hindi ko alam kung anong pambi-brainwash ang ginawa nila dito eh. No? Yung mga kabataan, imbis na kabataan ituruan nila ng magandang asal, bakit parang pinagre-rebelde nyo? Ba't parang tinuturuan natin ng isang asal na imbis na ikayati mo, pinakamaganda sa kabataan. Ito, tandaan nyo mga kabataan, nakikinig kayo ha. Kayo mga Gen Z. Walang ibang pinakamaganda. Tandaan nyo ha. Ito ha. Maliban sa sumunod sa magulang, ang pinakamaganda sa lahat, yung magre-relihiyon kayo. Tandaan nyo yan. Humawa kayo ng Biblia. Pumunta kayo sa church. Hindi kayo pumunta sa kagubatan o sa bundok. Tandaan nyo yan. Yan payo ko sa inyo mga kabataan. Hindi sa bar o hindi sa mga kalayawan, kundi sa church ang pinakamaganda na tutunguan nyo pagkatapos ng paaralan. Isa po yun sa pagpapatay ko. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang. Sakit. No, isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi. Tama. Yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Tama. Ayan po sa amin ang pinakamasayati ko. Itong pag-uwi ko po. O, Kabataan Party List. Ano to? Drama lang ba to? O, eto, katandaan na to. Kabataan lang ba kayo? Porket pangalan nyo, Kabataan Party List. Eto, katandaan na to. Magulang. Ha? Kung talagang tunay kayo na nagmamalasakit sa mga kabataan, dapat uunahin nyong intindihin kung ba't nagkaroon ng kabataan kundi dahil sa mga katandaan na dahil sa mga magulang. Hindi ko po ito inaasahan ng ganun. Hanggang pumunta po kami doon sa bangka niya na kinonfirm na kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bining-baby po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga Kabataan Party List. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Grabe. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Tigilan nyo na yan, yung mga nakaano si, itong anak niya. Kasi pinagpapakalat pa para lumalabas, sinisisi pa yung bata eh. Hindi. Doon sa mga nagtuturo kung sino bakit napapunta sa bundok yun. Anong ginagawa sa bundok niyan? Hindi naman, jurisdiction ng magulang isang kabataan. Pero, hindi naman lahat ng oras sasakalin mo yung kabataan. May oras din yan. At yung oras na yun, syempre, doon sila umaatake. Diba? Buhay niya na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi na ganyan.
Hindi namin pinalakihan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya. Ng mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit niyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niya sa bundok. Tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pa may ganang sumigaw na mustasya. Grabe, hustisya. Kasi sisimpa yung mga sundalo at ang sumugod dun. Grabe kayo. Tama. Tama. Malalaman mo pag si Satanas eh. Satanas yung tao eh. Alin yun? Yung matamis, minamapait. At yung mapait, minamatamis. Kaya makakita mo patandaan mga jablong to eh. Kami yung kinagawan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit ko kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yun. Pero po, po namin yan, inanoy na namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. O, rinig ko. O, panagutan mo to. Ano? Porkit kabataan party list ka, dapat yung katandaan, di na? Alam mo, hintayin nyo si Sara sa 2028. Kasi kasama mo pa sa picture. Langhiya ka. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin, sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe. Kay Charlene. Okay. Alam nyo ito wala ba magagawa nito ang leader natin? O trabaho pa rin? Katrabaho pa rin. Kasi alam mo, pa sa mga ganitong problema, hindi ko maramdaman ng Pangulo. Sasabihin naman ng Malacanang palagi yung spokesperson, ang Pangulo, nasaan? Nagtatrabaho lang. Kapag ba yung opisina mo lumindol na, hindi mo kaya iligtas yung mga kasamahan mo na ikaw may kapasidad na iligtas sila, sasabihin mo wala kang pakialam kasi ako tatrabaho lang ako. Naiintindihan nyo? Parang kasi nangyari, parang hindi ko sisisi ang Pangulo wala ka ibang makakapita kundi ang mataas ang opisyal ng gobyerno eh. Aksyon ng to, ano mga to? Sa bagay, yung Cabral Pels niya, hindi mapaliwanag eh. Nawawala daw yung Cabral Pels eh. Simpleng bagay na lang yun Eto, buhay pa kaya? Maraming buhay ang naapektuhan ng flood control, Lahat na lumalabas ng mga tao na mag-iimbestiga, na mag-aambag sa flood control na to, sasabihin nyo, distraction, obstructionist, sinungaling, silibiste. What if pa kaya? Yun nga, hindi nyo pinapansin, what pa kaya itong buhay ng tao? Yun nga mga flood control, mas maraming buhay na naapektuhan eh. Kung ano pa baga na lang ang ginagawa nating investigasyon. What if pa kaya ito lang? Dapat ito, pinapansin din to. Gumagawa tayo ng mas matibay na aksyon o magsalita man lang tayo. Wala ho eh. Di ba? Ayan si Junior. Ngayon, araw-araw na siya nagsasalita, di ba? Sabi yan na iba, nagbibiro para daw reporter ng Pangulo natin eh. Kulang na lang, pati daw yung winner ng loto i-announce eh. Nagsasalita siya. Bakit siya nagsasalita ngayon? Kasi mula na nag-rally ang INC ng transparency, nagsalita na siya. Tama, mali?
Di ba? Eh kung hindi pa pala mag-rally ang INC, hindi siya magsasalita ng ganyan. Eh. Yung tao na hihintay, buwan na ang binilang. Di ba buwan na ang binilang? Mula nag-rally ang INC na iba lahat. Tama, mali. Di ba? Pero buwan na ang binilang. Nasaan sila? Ba't di salita? Ba't wala lahat? Eh hanggang ngayon, ito. Yung Cabral niya simpleng bagay lang. Nasa si Cabral. Nagtatanong ang taong bayan. Hindi daw tatanong ang taong bayan. Nagtatanong daw sa mga Facebook, mga trolls lang daw. Biruin mo yon. Tinanggalan mo ng tao ang buong Pilipinas, ginawa mong troll lahat. Simpleng bagay na nga lang, Cabral na nga, nasan si Cabral? Asan yung kanyang bangkay? Ba't di mapakita? Di ba kita nyo mga kababayan? Ito dapat aksyonan to ng Pangulo. Ano dapat gawin dito? Hindi pa rin kayo maniniwala. Baka itong babae ito umiiyak, gawin yung DDS to. Baka sabihin nyo, script binabasa niya, nakasalamin to ng eyeglass. Oh, malamang gagawin naman ng DDS itong babae, maniwala kayo sa akin. Oh, basahin natin yung Kabataan Party List, yung kanilang paliwanag kung bakit. Ito, basahin natin na. Oh. Ito ang kanilang paliwanag. Kabataan Party List posto. Opisyal na pahayag ng Kabataan Party List sa pagkasawi ni Jerlyn Doydora. Nagluluksa ang buong kasapian ng Kabataan Party List. Wow, nagluluksa sa pagkamatay ni Jerlyn Doydora, membro ng Kabataan Party List General Secretary at student ng Pamantasan Lungsod ng Maynila na pumanaw dahil sa pag-atake ng kanyang sakit sa gitna ng walang habas ang pabobomba at pamamaril ng 23rd, 103rd Infantry Brigade sa Abra de Ilogs, Occidental Mindoro noong January 2026. Parang kasalanan pa ng mga infantry. Dahil sabi dito, pumanaw dahil sa pag-atake ng kanyang sakit. Wow! Pabiktim pa to, no? Taos puso, nakikiramay kami sa pamilya ni Jerlyn. At nananawagan ng pagbigay daan sa independent fact-finding mission ng humanitarian groups para alamin buong nangyayari at ang epekto ng militarization sa Mindoro. Ayon sa balita, nilalayo ni Jerlyn na iba pang kasama na alamin ng paaralan ang kalagayan ng komunidad ng mga mangyan ng gitna ng tumitinding militarization sa Occidental Mindoro. Bakit ganun? No? Yung mali talaga pinagdidiinan nilang tama. Diba? Mas kinampihan nila yung mga yung mga durugista, di ba, nakaraan? Kesa dun sa mga naapekto ng mga durugista. Di ba? Eto na naman, Parang kamukha, nararamdaman ko lang, Hindi ko siya sabing direkta. Nararamdaman ko lang. Sorry ako. Mas para bang lumalabas mali pa yung mga militar. Mas tama yung side nila. Di ba? Si Jerlyn bilang isang kabataan nangangarap na maging guro at naging biktima ng matinding militarization na labis-labis nang umapekto sa mga katutubo na komunidad sa Mindoro. Naningil tayo ng hustisya para kay Jerlyn at sa lahat ng tulad na niyang kayo dapat singilin, di mga militar. Niya at nasawi dahil sa all up war. Walang pinagkaiba yan dun sa Basahin mo natin to, mamaya ako papaliwanag. Naningil tayo sa hustisya ng kay Jerlyn sa lahat ng tulad niyang nasawi dahil sa all up war na sinasagawa na ang portion of the Philippines. Sa utos ni Marcos na kanayunan na walang sinasanto, armado man o sibilyan, ito ay kontra ineriya siyang gera na pinaglulustayang ng bilyong-bilyong piso ng buwis ng taong bayan, taon-taon dulo ng pagnanakaw ng buhay ng kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Saan nagsilbi ang gera na to? Sa tabi ng peace of order ng militarization, sa kanayunan ay naglalayo makapasok ng mga dambuhalang negosyo na nais pansamantalahan ang kalikasan. Sa kalagayan ng Mindoro, batid natin na sityo Malataboko, Abra de Ilog. Ang mga lupaing ninuno ay marahas na kinamkam ng Peaceland o Corporation para sa proyekto nilang subdivision. Liban dito ay matinding land grabbing ang mapanirang ecotourism at development project ang nagpapalayas at nag-aalis ng kabuhayan ng mga magsasakat katutubo. Kaya iniisa-isa ang hirap nitong atang plastic Ang hirap basahin Kaya iniisa-isang tugisin ng mga lokal ng leader tulad ng pag-aaresto, tulad ng torture kay Dolores sa Lungon na mangyan.
Irania at environmental defender na si Monet Alcantara at iba pang pag-atake ay unang binansagan terorista at nireretag bago dukutin ng ipalalabas ng miyembro ng MPA para bigyang balungkot ng katwiran ng kanilang pagkapaslang tulad ni J.L. Maligday na kabataan mangyan humuno. Dapat managot ang AFP at Rehimeng Marcos Jr. sa pagtutulak ng ganitong gera laban sa mamamayan. Nakakabiglaman ang nangyari. Hindi natin maitatanggi na lipunang puno ng katiwalang krisis na kawalan ng katarungan ay likas na naghahanap ng pagbabago ang kabataan tulad na lang ni Jeline nagbabago. Si Sara ang pagbabago. Niwala kayo, maupo lang si Sara, di ba? Tapos na ang lahat. Matapos na ang korupsyon ng lahat. Matapos malantad lalo ang pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan, lalo na wala ng pag-asa ang bagong henerasyon. Bakit kayo apektado? Hindi na kayo magtrabaho na maayos. Di ba? Kontra sa pag-aalipusta na nasa kapangyarihan at talaga suporta nila. Kinilala at nirespeto namin ang pagpapasya ni Jerlyn na hanapin ang radikal na pagbabago na ito ay salansang sa komunidad at mga katutubo ng pagnanaliksik kahit sa mga revolusyonaryong grupo. Balik-balik na rin man ang estado ng naratibo, ang kurap at bulok na sistema pa rin ang punot dulo ng tatanggal ang kinabukasan ng mga kabataan at nagtutulak ng kanilang paghahanap ng tulang alternatibo. Mali po yan. Desisyon nyo, mali po yan. Ako nagsasabi sa inyo. Hindi po yan ang pinaka-paraan dapat. Andyan na simbahan. Bakit? Di ba? Tingnan mo maraming relihiyon na matitino na umanib sa sarili na imbis sumama sa mga kung ano-ano. Di ba? Oh. Kung may sisisiman eh walang iba kundi ang mga naghahari ang rinimen na piniling girahin ng sarili mamayan para panatiliin ang alam mo ito mahirap sa mga to. Huwag natin basahin to, high blood lang kayo mga kababayan. Huwag niyo na basahin to. Puntahan niyo na lang yung Kabataan Party List, tingnan niyo. Ang haba ng paliwanag nila eh. Sabi ko nga walang pinagkaiba yan. Ha? Yung isang bangko, ulitin ko ulit ha. Yung isang bangko, bakit may gwardiya? Para proteksyonan yung pera ng bangko at yung mga empleyado doon. Tapos magtataka ka pag hinold up yun. Tapos binaril ng holdupper, binaril ng gwardiya, nabaril ng gwardiya yung holdupper para proteksyonan sarili niya, proteksyonan ng bangko at pera. Nabaril niya ang holdupper. Tapos kakampihan mo yung holdupper, maawa ka, human rights, ba't mo binaril? Ganyan ang nangyayari ngayon. Tama, mali? Tama ba ang conclusion ko? Comparison ko? Lagay nyo nga sa baba. Lagay nyo sa baba kung tama po sinasabi ko o hindi. Sige nga po. Di ba? Kaya alam nyo ha, eto paingati si Sara sumabog sa galit. Alam mo si Sara, piko na si Sara eh. Parang sumabog sa galit to eh. Panoorin natin to si Renico at si Sara. Minority Leader, Congress. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my Tignan mo yung tinginan ni Sara oh. colleagues. Talagang matapang, nagtitimpi lang. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Asar na yan, titimpi lang yan. Parang dito sinasabi niya, nakababasa ko lang ha, tsorya ko lang ha, pag ako nanalo, yari kayo sa akin. Diba? Bilang na oras nyo, araw nyo. Hindi, para sa akin, tsorya ko lang ha, pag ako nanalo. Sa anong paraan na para bilang na araw nyo? Sa mga korupsyon, sa mga mapang-abusong lipunan. Diba? Depende sa nature, Madam Vice President. Kaya takot sila kay Sara manalong presidente. Oo. Buburahin ang mga kalokohan natin. Inyo. Kasama na tayo doon. Pag may kalokohan tayo, buburahin ni Sara. Si Tatay Digo minalas lang. Bakit? Nung panahon na kanyang nakaupo, naabutan siya ng pandemic. Hindi siya nakakilos masyado.
nangutang para ipanggamot sa mga bumili ng mga gamot, pang-injection yata yun. Kaya mali yung timing ni Duterte, nagkaroon ng pandemic. Pero si Sara ngayon, pag naupo, Yes, magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Ano po yun? Gusto Mr. ko lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po. bakit natingin mo, bakit tinanong ni Sara to, na kaano-ano mo si pinsan mo ba si Saldi ko? Bakit? Tignan mo yung mata ni Sara, oh. Tinatansya niya. Parang gustong palabasin siya nito, masyado ka pang bata, patanungin mo ako. Sino ka? Kaya minamarkang ka ni Sara. Di totoo lang, di ba? Rizaldi. Kaya takot lahat ng ibang pinklawan, takot manalo si Sara Duterte. Oh, sabihin ko sa inyo, lahat gagawin nilang pananakit na. Lahat pa-impeach nila to, wag lang manalo to sa 2028. Wala na magagawa eh. At tumatanggol kay Junior, puro vlogger na lang eh. Oh, isang AAP, umalis na eh. Oh, what if pa kaya iba, nag-resign na iba? Sino natatanggol sa kanya? Di ba? Umaalis na isa sa kanya eh. Aminin natin. Sabi nila, nagpo-post na sa social media, si BBM daw ay malakas. Kung malakas siya, ba't wala nag-rally lang para sa ipagtanggol siya? Punuin nyo nga luneta. Rally nga kayo. O kayo, iilang mga vlogger lang kayo, mga trolls. Lumalabas, si Sara talaga ang gusto ng taong bayan. Hindi lang pulso, pinakapuso ng bayan. Si Sara talaga. Yan ang sabi natin. Kaya nga negative si BBM eh. Tapos kakampi daw, DDS na naman daw, SWS, pati PALS. Ginagawa nyo naman DDS lahat ng pupuna sa inyo. Ko or to Representative Zaldi ko or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. So, Okay, bago tayo dyan, basahin mo natin to, balikan natin yung kay Kabataan Party List. Magbasa tayo ng ilang komento, ha? Justice for General, sila pa nang ng justice. So, kami hingi ng justice para sa kanya, hindi kayo. Di ba? Bakit? Parang pinalilitaw nyo, kabataan lang may ano kayo eh. Ang ganda ng paliwanag nyo. Okay yung post niya, maganda paliwanag niya. Mahal niya kabataan. Pero yung magulang ng kabataan, mahal nyo ba? Kung mahal nyo kabataan, mamahalin nyo rin yung bakit siya sinilang sa mundong ito. Alin yon? Yung magulang ng kabataan na yan. Dapat sa Kabataan Party List, andyan dyan yung kaisipan nyo na pati magulang ng bata tuturuan yung sumunod. Dahil hindi lang scientifical ang utos na sumunod sa magulang, biblical din. Di ba? Nasundin mo magulang mo. Eh kung ako Kabataan Party List, sabihin ko mahalin mo magulang mo, sundin na magulang mo. Ano sabi ng magulang? Anak, huwag ka sumama dyan. Kaya tanong ko lang sa inyo, sinabi nyo ba sa kabataan yan? O sumama kayo sa amin, umakit kayo sa bundok? Tanong ko lang. Yan ba ay may pagmamahal sa kabataan? Yan ba ay may kalayaan sa kanila? Sige nga. O sabi ito, buti nga. Hustisya para kay Jerlyn. AFP, bakit isa lang? Walang hanggang pasalamat, bayani, protect our nature resources. Ang magpuprotect sa resources, hindi tao. Tandaan mo. Di ba? Ang mag-aano diyan yung kurakot, 'di ba? Recruit pa more para madami pang mamatay ng mga kabataang sinira nyo kinabukasan, no. Dapat namang nabuwagin na kayo dahil marami diyan na pulis. Alam sa panahon ni Sara, baka buwagin kayo. Kaya sabi parang gustong palabasin si Sara, wag niyo hintayin umupo ako sa 2028. 'Di ba? Dito totoo lang, 'di ba? Bakit po paubos na ba ang mga Reds? Yun lang, humihi pa ng mga hustisya. Ano ang ginawa niya doon? Ano kasi ginagawa sa bundok? Mag-unwind? Ano? Galit sa military? Galit sa gobyerno? Kaya nagbundok? Hindi ba talaga kung nasa tamang pag-iisip ang isang tao, magpapayo hindi para pumunta sa bundok, kundi para hikayatin yung sino man, kabataan man o hindi, hikayatin ng kabutihan. Di ba? Nag-iingay na Kabataan Party List kasi kasapin nila ang nalagas. Nag-request na ang independent pang-finding na human rights. Pulbusin nyo lahat sila. Diba sabi niya sila, Depend Mindoro, hustisya kay Jerlyn. Pinasok niya ng mga kinalabasan.
pinanagutan ng nag-record. Ba't kaya ganun? Pag hinuli yung adik, pagkatanggol ng iba yung adik. Pag yung militar nang huli, pagkatanggol nila hinuli ng militar. Bakit ganun? Hindi ho ba? December 31, nagsaliksik, estudyante ng Manila pero ang kabundukan ng Mindoro. Di ba? Sabi niya si yung OJT sa bundok. Yan na ang hustisya niya. You deserve that gusto mong lumihis ng landas. O so be it. O. Bakit andyan ka dapat sa pamilya ka? Totoo yan. Kabataan niya eh. Turuan nyo na ang kabataan pumuder sa pamilya, sa magulang. Huwag yung tuturuan na maging malaya siya. Dahil ang kabataan, pinalalalaya lang yan pag nasa tamang edad at tamang pag-iisip na at kaya niya nang tumayo. Walang pinagkaiba sa halaman. Ang isang halaman na maliit, inaalala yan, pinapaarawan pa. Hindi sasabihin mo sige lumaya ka na. Yun ang tunay na kalayaan. Tandaan nyo. Tuloy ang bomba. Kasalanan ninyo, nirinig ko yan, Sara Ilago. Anong ginagawa niyan dyan sa bakasyon ngayon? Ubusin. Mauubos na kayo. Ang tanong, bakit ka dyan? Haha. Maubos na kayo, sabi. Sana maubos na. Kulang pa yan. May balik pa sa kung ano. Sabi niya sila, yan na ang pinili ng buhay niya kaya dapat tanggap nila na pwedeng sila mamatay ng maaga. Kalaban ng gobyerno, tapos sabihin, overkill, may hawak na rin baril. Bagong taon, bomba aerial stripping sa lubong ng AP, tapos may pinapatay pa sila ng estudyante. Manaliksik, sustisya para kay Jerlyn. Kabataan to. Kabataan ka ba? Dapat kung marunong ka, pag tinanong mo ng Biblia to, walang alam to Tanggalan mo ng cellphone niya, pati laptop. Walang alam yan, mga yan. Hindi lahat Yan na pala mo. Mas report sana natin tong page na to. Very good news. Yan ang gusto ng iba. Mamatay yung kabataan ng gobyerno. Okay, ganito lang po lahat to. Lahat ito, palaginip ko lang. Okay, ganito po tayo. Hintayin natin na lang si Sara Duterte sa 2028. Matatapos lahat ng kalokohan ng mga drogista, mga mapagsamantala, mga kurakot, ginagamit ang kabataan, ginagamit ang kahinaan ng Pilipino. Kaya ba ng Pinklawan yan? O kaya ng isang Duterte yan? Kayo sumagot. Paalam sa inyong lahat.